Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng 1 Samuel, Kabanata 4, talata 1 hanggang 6. Nalupig ang Israel. Dumating ang araw na nakipagdigmaan ang mga Israelita laban sa mga Filisteo. Sa Ebenezer, nagkampo ang mga Israelita at sa Apek naman ang mga Filisteo. Sumalakay ang mga Filisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan, ay natalo nila ang mga Israelita. Sila'y nakapatay ng halos 4,000 kawal ng Israel. Nang makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatandang namumuno sa Israel. Bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Filisteo ngayon? Ang mabuti pa'y kunin natin sa Shilo ang kaban ng tipan upang samahan tayo ni Yahweh. Siguro kung nasa atin iyon ay ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. At kinuha nga nila sa Shilo ang kaban ng tipan, na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Sumama sa kanila ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Pinehas. Napasigaw sa tuwa ang mga Israelita nang dalhin sa kanilang kampo ang kaban ng tipan ni Yahweh. Halos nayanig ang lupa sa lakas ng kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itinanong nila, bakit kaya napakaingay sa kampo ng mga Hebreo? Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kaban ng tipan ni Yahweh. Amen. Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ng Samuel, Kabanata 4, versikulo 7 hanggang 12. Nasindak sila. Inisip nilang may dumating na Diyos sa kampo ng mga Israelita, kaya nasabi nila, ano ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lamang tayo makakaranas ng matinding kasawian. Ano ngayon ang mangyayari sa atin? Sino ngayon ang makapagliligtas sa atin sa mga Diyos nilang makapangyarihan? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Ehepsyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo malupig at maalipin ng mga Hebreo, tulad ng pang-aalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Muling naglaban ang mga Filisteo at ang mga Israelita at nalupig na naman ang mga taga-Israel. Ang napatay sa kanila ay 30,000 at nagkanya-kanyang takas papauwi ang mga natira. Ang kaban ng Diyos ay kinuha ng mga Filisteo at pinatay sina Hofni at Finis. Nang araw ring yaon, isang Benhaminita ang patakbong dumating sa Silo mula sa labanan. Punit ang kanyang damit bilang tanda ng matinding kalungkutan at puno ng alikabok ang kanyang ulo. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng unang Samuel, Kabanata 4, versikulo 13 hanggang 17, at ang sabi, pagdating niya sa Shilo, nakaupo si Eli sa upuan na nasa gilid ng daan at nagbabantay dahil sa nag-aalala siya para sa kahon ng Diyos. Si Eli ay 78 taon na noon at halos hindi na nakakakita. Ibinalita ng tao ang nangyaring digmaan sa bayan. Nang marinig ito ng mga tao, nag-iyakan sila. Narinig ito ni Eli at nagtanong siya, bakit umiiyak ang mga tao? Dali-daling lumapit sa kanya ang tao at sinabi, kagagaling ko lang po sa digmaan, nakatakas po ako. Nagtanong si Eli, ano ang nangyari anak? Sumagot ang tao, nagsitakas po ang mga Israelita sa harap ng mga Filisteo. Napakarami pong namatay sa mga sundalo natin, kasama po ang dalawang anak nyo na sina Hofni at Pinehas, at naagaw din po ang kahon ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of 1 Samuel chapter 4, verse 18 to 22. At nangyari ng kanyang banggitin ng kaban ng Diyos na siya'y nabuwal sa likuran sa kanyang upuan sa dako ng pintuang bayan, at nabalian siya sa leeg, at siya'y namatay, sapagkat siya'y lalaking matanda at mabigat, at tinatulan niya ang Israel na 40 taon. At ang kanyang manugang na asawa ni Finis
ay buntis na kagampan, at pagkarinig niya ng balita na ang kaba ng Diyos ay kinuha, at ang kanyang biyanan at kanyang asawa ay patay na, ay umukod siya at napanganak, sapagkat ang kanyang pagdaramdam ay dumating sa kanya. At nang namatay na siya, ay sinabi sa kanya ng mga babaeng nakatayo sa siping niya, "Huwag kang matakot, sapagkat ikaw ay nanganak ng isang lalaki." Ngunit hindi siya sumagot o inalumana man niya. At ipinangalan niya sa bata ay Ichabod, na sinasabi, "Ang kaluwalhatian ay nahiwalay sa Israel, sapagkat ang kaban ng Diyos ay kinuha." At dahil sa kanya Benan at sa kanyang asawa, at kanyang sinabi, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahiwalay sa Israel, sapagkat ang kaban ng Diyos ay kinuha. This is the word of God. Amen.